Amiroz POV. Wala ka ba talagang balak na ipaalam kay Tyler na ex mo si Arquiz ha? Saka bakit ka ba nakipagkita sa kanya? Alam mo naman na noong ipinakilala mo si Arquiz kay Tyler, ay nagkairingan na yung dalawa hindi ba? Wika ni Kuya sa akin. Nararamdaman ko ang pagkainis niya. Nakipagkita lang naman ako kay Arquiz, dahil kara-rating lang niya dito sa Pilipinas, saka wala naman kaming ginawang masama. Nag-usap lang kami at kumain, dahil namimiss na raw niya ang mga bata. Saad ko, wala naman talaga kaming ginawang masama, at magkaibigan na lang naman kami ni Arquiz. Pero naging kayo ni Arquiz, kahit nalaman mo noon na ipinagkasundo ka nila mami kay Blake. Naging kayo pa ring dalawa, ani ni Kuya, at umiling ako sa kanya. Ilang beses ko ba? Kasing ipapaliwanag sa kanya, na hindi naman talaga kami naging totally na magkarelasyon. Hindi ko magawa noon, dahil ikakasal nga ako kay Blake, tapos ang isinisigaw ng puso ko ay si Tyler. Mga panahong akala ko ay ikinasal na si Tyler, kaya nagpilit akong mag-move on, at nakilala ko nga si Arquiz, habang namamasyal ako noon sa park. Naging malapit kami sa isa't isa, at naging lihim ang pagtatagpo namin dahil kay Blake. Pero hindi naman ibig sabihin noon, ay mahal ko na iyong tao. Parang nagkaroon lang ako ng kakampi ng mga panahon na iyon, hanggang sa niligawan niya ako, at dahil tuliro pa ang utak ko at masyado pa akong nasasaktan, kaya sinagot ko siya noon, kahit ang totoo ay hindi ko siya mahal. Alam naman niya iyon, dahil sinabi ko sa kanya na hindi ko siya mahal pero, sabi niya ay susubukan lang naman namin. Nagkahiwalay naman kami, dahil tinupad ko na ng tuluyan ang pangako ko sa aking mga magulang, na pakakasalan ko na si Blake, dahil araw-araw na nila akong kinukulit noon. Kinausap ko naman ng maayos si Arquiz, at naunawaan naman niya. Pero ngayon ang kapatid ko ang ayaw maniwala, na wala naman talaga akong pagmamahal kay Arquiz, kahit naging ex ko siya. Dala lamang iyon ng pangungulila ko, at matinding panibugho dahil nawala sa akin noon si Tyler, at inakala ko na ikinasal na silang dalawa ni Pamela. Idagdag pa na muntikan pa akong mamatay, sa panganganak ko sa kambal dahil habang ipinagbubuntis ko ang mga anak namin ni Tyler, ay doon ko naman nalaman na may sakit pala ako sa puso, kaya hindi na daw ako maaaring magbuntis na muna. Hindi ko naman inakala na susundan ako ni Arquiz dito sa Pilipinas. Nagkausap kasi kami bago ako umalis ng US, at sinabi ko nga sa kanya na dito na kami maninirahan ni Kuya, kasama ang kaibigan ko. Naging kami man, pero walang kasamang feelings iyon. Pwede ba Kuya huwag na nating pagtalunan si Arquiz, dahil tapos na ang mga panahong iyon? Wika ko sa kanya. Umupo ako sa sofa, habang siya naman ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Nandito kami sa opisina niya, upang matransfer sa aking pangangalaga ang isa sa mga negosyo ng mga magulang namin dito. Well, sis, ang sa akin lang naman, ay gusto kitang paalalahanan. Tandaan mo na kaayos nyo lang ni Tyler. Hanga ako sa taong yon, dahil pinatunayan niya ang pagmamahal niya sa iyo, at sobra-sobra yon sa mga ine-expect namin. Huwag mong hayaang magkasira na naman kayo, and this time baka pagkakamali mo. Pinaalalahanan na kita, kaya walang sisihan kapag nagkaroon na naman kayo ng problema. Ani niya, kayang inusuan ko siya. Sasabihin ko din naman kasi kay Tyler, kumukuha lang ako ng tiyempo, dahil nga ang unang pagpapakilala ko sa kanya kay Arquiz ay isang kaibigan lang, which is true dahil iyon naman talaga ang nararamdaman ko para kay Arquiz. Yun nga lang naging ex ko, dahil sa katangahan ko noon ay sinagot ko siya. Naaalala ko noon na sa tuwing umiiyak ako, at nakakaramdam ng kirot sa puso ko, dahil sa pagkakalayo namin ni Tyler, lagi niyang pinapakagat sa akin ang balikat niya. Sabi niya diinan ko, at ibuhos ko lahat ng sakit ng kalooban ko sa balikat niya, kasi gusto daw niya siya ang magpasan sa balikat niya, ng kirot na nararamdaman ko. Naaalala ko na minsan ay dumyugo pa ang balikat niya, dahil hindi ko na namalayan na sobrang diin na pala ng kagat ko. Hindi naman kasi siya nagreklamo, kaya hindi ko na yun namalayan pa. Iyak lang kasi ako ng iyak ng mga panahon na yon, at siya ang naging kasama ko sa simula bago kami tuluyang naging close ni Blake. Alam ko naman yun Kuya, nauunawaan ko na nag-aalala ka lang sa kalagayan ko,
at sa relasyon namin ni Tyler. Mahal na mahal ko si Tyler, at huwag kang mag-alala dahil ako magsasabi sa kanya mamaya. Wika ko. Ano ang sasabihin mo sa akin? Boses ni Tyler na nagpalingon sa akin. Napatingin naman ako kay kuya, na hindi tinitignan si Tyler. Mukhang siya ang nagpapunta kay Tyler dito, pero bakit? Para saan? Tinatanong ka ni Tyler kung ano ang sasabihin mo sa kanya. Wika ni kuya, kaya napakunot ang noo ko. Well, babe, I'm waiting sa kung ano ang sasabihin mo sa akin. Ani niya. Napabuntong hininga ako at humarap na ako sa mahal ko. Naupo si Tyler sa tabi ko, kaya ikinapit ko ang aking kamay sa kanyang braso at inihilig ko naman ang aking ulo sa kanyang balikat. Babe, it's about our quiz, wika ko, and I paused. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Tyler, pero ipinikit ko lang ang aking mga mata. Magsasalita na lamang sana ako pero naunahan niya ako. I know about him. Ex mo siya. Naging kayo ng ilang buwan, then naghiwalay kayo dahil ikakasal ka kay Blake. Naging patago ang pagkikita ninyong dalawa noon, katulad ng ginagawa ninyo sa akin ngayon. Wika ni Tyler, na ikinagulat ko. Napaangat ang ulo ko at tinitigan ko siyang mabuti. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo sis. Kaya niyang alamin ang lahat ng itinatago mo sa tulong ni Leon. Kaya ko nga siya pinapunta dito, upang magkausap kayo at magkalinawagan, kaysa pagdudahan kanya. Saad ni kuya. Hindi naman kumikibo si Tyler. Magkasalikop lang ang kanyang mga palad, habang ang mga braso niya ay nakapatong sa tigisan niyang hita na magkahiwalay, habang nakaupo sa tabi ko. Mahal mo ba siya? Kasi kung mahal mo siya, ngayon palang magsabi ka na. Wika ni Tyler na ikinamulagat ng mga mata ko. Pati ba naman ikaw ganyan ang nasa isip mo ha? Wala naman akong balak na itago sa iyo ang tungkol sa amin, kumukuha lang ako ng tiyempo, kaya lang. Of course, he cut me off. May bago pa ba? Kaya lang naunahan kita. Kaya lang mas mabilis mag-isip ang kuya mo. Kung hindi niya ako tinawagan na pumunta dito, kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo? May balak ka ba talagang sabihin sa akin, o magkikita lang talaga kayong palihim? Ani niya. Napapailing na lamang ako sa kanila. Sa inis ko ay tumayo ako. Kinuha ko ang bag ko at nagsimula akong maglakad palabas. Vera, saan ka pupunta? Wika ni kuya, at nararamdaman ko ang inis sa boses niya. Hayaan mo siya. Hindi ko naman siya pipigilan kung mag-walk out siya, wika naman ni Tyler. Nararamdaman ko ang bigat ng sinasabi niya, kaya tuluyan ko na lang silang iniwan. Hindi nga ako sinundan ng buwisit na yon. Nakakainis sila dahil inisip nila na may pagtingin pa ako kay Arquiz, kahit ang totoo ay wala naman. Tumuloy ako ng park, dito ko ibubuhos ang lahat ng sama ng loob ko. Naiinis talaga ako sa kanila, na tila gusto kong maiyak kasi pakiramdam ko pinagtutulungan nila ako. What are you doing here by yourself? Boses ni Arquiz na ikinagulat ko. Anong ginagawa niya dito sa park? Bakit ka nandirito? Sinusundan mo ba ako ha? Inis kong ani na ikinagulat naman niya, at napatitig pa siya sa mukha ko. Nakaramdam tuloy ako ng guilt kaya nag-sorry ako sa kanya. Hickson, come here, boy. Tawag niya sa kanyang Labrador na alaga. Napatikip ako ng aking kamay sa bibig, nang lumalapit sa amin si Hickson na kamakawag pa ang buntot. Oh my God! Kasama mo pala si Hickson, dito sa Pilipinas. My gosh! I miss you, Hickson. Ani ko, at hinimas ko ang mukha niya habang dinidilaan niya ako sa mukha. Dito kami madalas pumunta ni Hickson, kanina pa nga kami dito naglalaro. Napansin lang kita, kaya nilapitan kita, dahil parang ang laki ng problema mo. Ani niya sa akin. Nahihiya tuloy ako sa inasal ko kanina sa kanya. Pinagbintangan ko pa siya na sinusundan ako. Medyo naiinis lang kasi ako kanina, kaya naibanten ko sa kanya. May problema ka ba? Nandito ako, makikinig lang ako sa iyo. Wika niya. Natahimik ako, at napatitig ako sa kawalan. Heto na naman siya, nakakakuha na .an ako ng kakampi. Hindi ko natuloy napigilan pa ang mga luha ko, kaya sa sobrang gulat niya, ay nahawakan niya ako sa mukha. Hey, anong nangyayari? Tanong niya, pero patuloy lang akong humihikbi. Tinapik niya ang balikat niya,
kaya talagang kinagat ko siya habang umiiyak ako, at siya naman ay hawak ako sa aking pisngi. So, sa kanya mo pala natutunan ang pangangagat sa balikat. Sa totoo lang gusto ko siyang suntukin, gusto ko siyang galpihin ngayon, dahil sa nakikita ko pero hindi ko gagawin. Nasasaktan ako Amira, dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Ani ni Tyler na ikinagulat ko. Paglingon namin ni Arquiz, ay nakatayo si Tyler, at si Kuya Jeffrey sa likuran namin. Umiiling naman si Kuya, habang nakatingin sa akin. Tyler, anong ginagawa ninyo dito? Wika ko sa kanila, at napatayo na ako sabay punas ko ng aking mga luha. Sinundan ka namin, dahil nag-aalala si Tyler na baka nagtampo ka. Ani ni Kuya, nakatitig lamang ako kay Tyler, na nakatayo ng tuwid, kuyum ang nga kamao, at nagngangalit ang mga panga. Tinalikuran niya kami, at naglakad palayo, mabilis ko siyang sinundan. Tyler please naman, wala naman akong ginagawang masama. Wika ko. I know, pero nasasaktan mo pa rin ako, wika niya. Naramdaman ko ang paglapit sa amin ni Kuya, at sinabayan na niya kami sa paglalakad. Let's go at umuwi muna tayo, upang makapag-usap kayo ng maayos. Saad ni Kuya, pero tumanggi si Tyler. Iuwi na lang daw ako ng kapatid ko, at may pupuntahan daw siyang importante. Alam kong nagtatampo siya sa akin, dahil iniwan ko sila sa opisina, tapos aabutan nila ako na may ibang kasama sa Park L, pero lahat naman ng nakita nila ay walang mali siya. Malinis ang konsensya ko. Nagpaalam na si Tyler kay Kuya, at hindi man lamang niya ako nilingan. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko, at pagsisisi dahil mukhang tama si Kuya. Dapat talaga maging open na ako kay Tyler. Sana rin ay maintindihan nila, na wala naman akong ginagawang masama. Pagkasakay namin ng sasakyan ni Kuya, ay kinuha niya ang susi ng sasakyan ko. Hindi niya dala ang sasakyan niya, at sumakay lang pala siya sa sasakyan ni Tyler. Wala man kayong ginagawang masama, may nasasaktan ka pa ring tao. Pero may mga anak na kayo, sabi mo siya ang buhay mo. Ano ang ginagawa mo ngayon? Ani niya sa akin. Hindi ko alam Kuya. Hindi ko naman gustong masaktan si Tyler, dahil mahal na mahal ko din siya. Hindi ko naman ginusto na magkita kami ni Arquiz sa park. Naiiyak ko nang sabi, bakit kailangan mo siyang kagatin sa balikat? Kung si Tyler ba ang gagawa noon sa isang kaibigang babae, ano ang mararamdaman mo kung mahuhuli mo sila? Sis, tinutulungan kita ngayon, kasi ang sabi mo sa akin si Tyler ang buhay mo, at kung may gusto ka mang pakasalan, walang iba kung hindi si Tyler. Ayokong masaktan ka dahil mahal na mahal ka namin, ani ni Kuya. Hindi na ako nakapagsalita pa, dahil hindi mawala sa isipan ko ang galit, at sakit na nakikita ko sa mata ni Tyler kanina. Napahikbi na ako at tumingin na lamang ako sa dinaraanan namin. Pag-uwi mamaya sa bahay ay tatawagan ko agad si Tyler, upang humingi ng sorry. Tyler's POV. Okay na kami ng mahal ko. Nagkausap na kaming dalawa, at naayos na namin ang problema tungkol kay Arquiz, pero wala pa rin akong tiwala sa lalaking iyon. Heto na baby, huwag kang mawawala ha, dahil ikaw ang bubuo ng kaarawan ko. Wika ng mahal ko. Napangiti naman ako sa tinuran niya. Nandito kami ngayon sa garden nila, kalaro namin ang aming mga anak, habang kumakain kami ng brownies with almonds. Masaya ako, dahil ngayon ay alam ko na kung saan gaganapin ang kanyang kaarawan, at kung anong oras. Mukhang magiging maganda ang kaarawan mo, dahil sa isang beach resort ninyo ito gaganapin, ani ko sa kanya. Private beach resort nila mommy, hindi ko pa nararating yon. Maganda daw sa Bataan. Pino ang buhangin, at kulay puti. Excited na nga ako lalo pa at kasama na kita. Wika ni Amira, at inihilig niya pa ang kanyang ulo sa aking balikat. Napangiti akong muli, dahil kay sarap namang pakinggan ng kanyang tinuran. Gustong gusto ko na talaga siyang pakasalan, at kung ako lang ang masusunod, ay pinakasalan ko na siya. Mauuna kayo doon baby ha, may meeting kami sa umaga ng araw na iyon, pero promise darating agad kami ng mga kaibigan ko mga around 2 in the afternoon. 7 o'clock naman ang party, kaya marami pang oras. Wika ko sa kanya. Narinig ko ang malalim ni Amira na pagbuntayong hininga, kaya hinalikan ko siya sa kanyang lobby. Promise me na darating ka, wika niya sa malungkot na tinig.
Tumango agad ako sa kanya. Talagang darating ako, at wala siyang kamalay-malay na mauuna pa kami ng mga kaibigan ko sa lugar na iyon, upang mapaghandaan ang lahat ng mga planong gagawin ko. Huwag kang mag-alala baby ko dahil darating ako. Mahal na mahal kita, at kahit na ano ang mangyari ay darating ako, wika ko, kaya napangiti ko na siya. Lihim akong napapangiti, dahil 2 weeks from now, ay gaganapin na sa Bataan ang kanyang kaarawan. Mas ikinatuwa ko na sa isang resort gaganapin ang party para sa kanya, dahil gusto ko ng may fireworks. Hindi na siya kumibo pa. Naging masaya naman kami, inaya ko siya sa loob ng kusina nila, upang ipagluto ko siya ng merienda. Inabutan namin sa living area ang kuya niya, at si Krisha, na naglalaro ng video game, at mukhang talunan ang kaibigan ng asawa ko, dahil panay ang pag-iyak nito. Naaalala ko tuloy, noong tinuturuan ko pa lang noon si Amira, kung paano maglaro ng video games, iniiyakan din niya ako kapag natatalo ko siya, kaya ang ending, nagpapatalo na lang ako para siya lagi ang panalo. Parang tayo lang noon no. Naaalala mo, wika ni Amira, sabay bungisnis. Hinding-hindi ko makakalimutan mahal ko. Lagi nga akong talunan noon, ang galing mo kasi. Wika ko, sabay halik ko sa kanyang noo. Natawa naman siya ng mahina, at bumulong sa akin. Baka akala mo hindi ko alam na pinapanalo mo lang ako noon, iyakin kasi ako dati, kaya naawa ka na sa akin. Natawa na lamang ako ng malakas na ikinalingon naman nila. Gusto nyo ba ng merienda? Magluluto ako ng churros. Wika ko sa kanila, buti pa nga, iyakin itong Krisha na to, mas okay kung kakain na lang tayo, kaysa maglaro. Wika ni Jeffrey. Nagtulungan na lang kaming dalawa ni Jeffrey sa paghahanda ng lulutuin. Mahigit 1 oras kaming nagluto, dahil na din sa panggugulo ni Amira, at ni Krisha. Para silang mga bata na sinasabuyan kami ng harina, kaya nauuwi kami sa laro. Inihain namin ang churros, at masaya naming pinagsaluhan ang pinaghirapan namin ni Jeffrey, at habang kumakain kami ay tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang tumatawag, at ganoon na lamang ang gulat niya, nang makita niya kung sino ang caller. Napatingin siya sa amin, at nagtagal ang titig niya kay Krisha. Sinagot niya ang kanyang telepono, pero ewan ko ba kung bakit parang nanginag ang kanyang boses. Bro, ani niya. Hindi ko naman pinapansin, dahil hindi ko naman problema kung sino man ang tumawag sa kanya. Papunta ka dito. Kailan ka pa dumating ng Pilipinas? Ani niya, kaya nilapitan na siya ng mahal ko. Itinapat ni Amira ang tainga niya sa telepono, at nakita ko ang pagmulagat ng mata niya. Marahil ay nakilala niya ang boses ng nasa kabilang linya. What? Nasa gate ka na? Gulat na sabi ni Jeffrey, habang hindi inaalis ang kanyang mga mata, sa kaibigan ni Amira. Nakaramdam na ako ng kakaiba, hindi ko maipaliwanag, pero alam kong hindi maganda ang nararamdaman ko. Babe, sino ba ang nasa kabilang linya? Wika ko, at tumayo ako upang lapitan ang mahal ko. Tumingin naman si Amira kay Krisha, kaya kumunot na ang noo ng kaibigan niya. Babe, tinatanong kita, ani kong muli. Ewan ko ba kung bakit, nakakaramdam ako ng inis, lalo pa at hindi naman ako sinasagot ng mahal ko. Si Blake, wika niya, na hindi inaalis ang tingin kay Krisha. Nakaramdam naman agad ako ng matinding selos, kaya hinawakan ko siya sa kamay, at inilagay ko siya sa likod ko. Tumayo naman si Jeffrey, upang salubungin ang kanyang kaibigan, habang si Krisha naman ay tila ba namumutla, na hindi ko maunawaan, pero nakikita ko ang kislap ng kanyang mga mata. Hindi ako umaalis sa pagkakatayo ko, nasa likuran ko lamang si Amira, at hinding-hindi na ako makakapayag na may Blake, o kahit na sino ang mamamagitan sa aming dalawa ni Amira, dahil baka sa kauna-unahang pagkakataon, ay maisipan ko nang sumapi kay Marcus, at ubusin ko lang sila. Hi, Vera. I cut him off. Kung may kailangan ka sa kanya, sa akin mo sasabihin. Nandito ako, at makikinig ako kung ano man yan. Ani ko sa kanya, na ikinatawa niya ng mahina. Umupo siya sa bakanteng upuan, na nakaharap sa table, at kumuha ng isang churros. Kinagat niya ito at pinakatitigan niya si Krisha, na hindi naman makatingin sa kanya. I am not here para manggulo sa inyo ni Vera. Nandito ako dahil sa isang tao, na na-realize ko na mahal ko pala.
Halos 2 buwan ko ding pinag-isipan ang lahat. Pinag-aralan. Kung mabuti ang damdamin ko, at saka ko pa lamang nalaman, na hindi pala si Vera ang tunay kong minamahal, hindi pala si Vera ang totoong itinitibok ng puso ko. Wika niya sabay tingin kay Krisha. Kalansing ng pagkabasag ng isang kapata, ang narinig namin kaya napalingon kami kay Jeffrey, na dumudugo ang kamay. Bro, anong nangyari? Tanong sa kanya ni Blake, na nagmamadali sana sa paglapit kay Jeffrey, pero naunahan siya ni Krisha. Mabilis na hinawakan ni Krisha ang kamay ng kakambal ni Amira, at inalis ang basag na kapata. Dumulas, sinalo ko pero nabasag sa karmay ko, wika niya. Mabilis namang kumuha si Blake ng medical kit, na tila ba alam niya, ang pasikot-sikot ng mansion nila Amira. Oo naman, kababata niya si Jeffrey. Nilinis ni Amira ang sugat ng kakambal niya, ako naman ay nakatitig lamang kay Blake, Krisha at Jeffrey. Pinakikiramdaman ko silang tatlo, dahil tila ba may mangyayaring love triangle sa pagitan nilang tatlo. Ilang beses kitang tinawagan bro, hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Kahit isa sa mga mensahe ko ay wala ka ding sinagot. Wika ni Jeffrey. Pasensya na bro, gusto ko lang mapag-isa ng mga panahon na yon, gusto kong makapag-isip ng tama, pero ngayon alam ko na sa sarili ko, kung sino ang totoong mahal ko. Wika niya. Nakita ko ang paglunok ni Jeffrey, nakikita ko sa mata niya ang matinding takot. Hindi naman lingid sa akin, na mahal niya ang kaibigan ng mahal ko, kaya ngayon ay alam kong si Krisha ang tinutukoy ni Blake. Oh well, at least hindi na niya mahal ang babaeng pakakasalan ko. Makakahinga na ako ng maluwag. Kamusta ka na Krisha? Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Wika ni Blake. Napatingin ako kay Jeffrey, at nakikita ko ang pamumula ng mata niya, hanggang sa yumuko ito, at hindi na sila tinignan pa. Tumango naman si Krisha, iginiya na niya si Blake papalabas ng mansion, marahil ay sa garden sila mag-uusap. Pagkalabas nila ay napayakap si Amira sa kanyang kakambal, na tuluyan ng umiyak sa kanyang kapatid. I'm okay, alam ko naman na darating ang araw na ito. Ani ni Jeffrey. Bakit hindi mo ipagtapat kay Krisha na mahal mo din siya? Ani ko kay Jeffrey. Ngumisi lamang siya, at pinahid niya ang kanyang luha. Matapos may bandahan ni Amira ang sugat, sa kamay ng kakambal niya, ay nilapitan agad ako ni Amira, at niyakap ng mahigpit. Napatingin naman ako kay Amira, nang mabilis siyang lumalapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Umiiyak na din siya, kaya naman napakunot ang noo ko sa kanya. Huwag mong sabihin na umiiyak ka, dahil hindi pala ikaw ang mahal ng Blake na yon. Papatayin ko talaga ang lalaking yon, ani ko na naiinis. Isang hampas naman sa dibdib ko ang ibinigay niya sa akin. Nasasaktan ako para kay kuya ko. Nakakainis ka talaga. Ani niya, kaya ginantihan ko na ang mahigpit niyang yakap. Huwag ninyo akong intindihin. Kung saan masaya si Krisha, ay masaya na din ako, wika niya. Nagtungo naman kaming living area, upang doon na lang namin hintayin sila Krisha. Halos 30 minutes lang ang lumipas, at pumapasok na sa loob ang dalawa, at napataas ang kilay ko, nang makita ko na magkahawak kamay na sila, kaya napatingin ako kay Jeffrey. Ngayon ako nakaramdam ng awa sa kakambal ng mahal ko. Bestie, may sasabihin kami sa inyo, ani niya sa babaeng mahal ko. Isang pilit ng ngiti naman ang isinagot ni Amira sa kanya. Kami na ni Blake, patatigilan ko pa ba, alam naman ng lahat na mahal ko siya hindi ba? Jeffrey okay na kami ni Blake, bumalik siya para sa akin. Buima ni Krisha, isang pilit ng ngiti naman ang isinagot ni Jeffrey sa kanya. Tahimik lamang ako, gusto kong suntukin si Blake, hanggang malumpo, pero hindi ko naman magawa, dahil unang-una ay mga puso nila ang tumitibok, at tadhana ang nagbibigay sa kanila ngayon ng isang kakaibang pagsubok. Masaya ako para sa inyo, ani ni Jeffrey, at pagkatapos ay nagpaalam na ito. Umakyat siya sa itaas, kaya sinundan siya ng tanaw ni Amira. Hindi naman nakatiis ang nahal ko, at nagpaalam din muna siya sa amin, at sinundan niya ang kanyang kapatid. Nakikita ko ang napakalaking ngiti sa lobby ni Krisha, marahil ay totoong mahal niya nga ito, pero nakikita ko naman dati na mahal niya din ang kakambal ni Amira, o bilang kaibigan lang talaga ang pagmamahal na iyon. May date na ba ang kasal ninyo ni Vera? Tanong sa akin ni Blake, habang nakayakap siya kay Krisha.
Wala pang napag-uusapan, wala pa siyang suot na singsing, ani ko. Tumango naman siya, at tinitigan si Krisha. Nang marealize ko sa aking sarili, na matagal ko na palang mahal si Krisha, ay pinuntahan ko agad siya sa mansyon ng mga magulang ni Amira sa Amerika. Napag-alaman ko, na nandito na pala sila sa Pilipinas, upang makasama ka ni Amira, kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras, at mabilis akong nag-empake at lumipad patungo dito. Mahal na mahal kita Han, salamat sa pagtanggap, sa kabila ng mga nasabi ko sa iyo sa sulat. Masyado lang akong naguguluhan ng mga panahon na yon, pero ngayon ay sigurado na ako sa nararamdaman ko, ani niya. Napalingon ako sa hagdanan, nang makarinig ako ng mga yabag. Napangiti ako nang makita ko na ang mahal ko. Hindi ko sinasadyang napalingon ako kay Blake, at napakunot ang noo ko, nang makita ko na titig siya sa babaeng mahal ko. Ibang titig, may pagmamahal, taliwas sa sinasabi niya. Paglapit sa akin ni Amira, ay niyakap ko agad siya, nang hindi ko inaalis ang pagkakatingin ko kay Blake. Oh babe, huwag mong sabihin na nagseselos ka pa, si Krisha ang tunay niyang mahal, ani ni Amira. Yeah, sure, weak ko, na hindi ko inaalis ang pagkakatingin ko kay Blake, na hindi na makatingin sa akin. Ewan ko pero iba ang nakita ko kanina, mukhang may ginagawang laro ang lalaking ito, at hindi ko siya hahayaan, na paglaruan ang damdamin ng best friend ng aking mahal. Amira's POV. Ilang araw ko nang napapansin, ang pagiging matamlay ni Kuya Jeffrey. Napapansin ko naman kay Tyler, na mas lalo pa yata siyang napapadalas dito, mula nang bumalik si Blake. Darating sila mami mamayang gabi mula US, dahil nalalapit na ang kaarawan ko. Sa halip na maging masaya ako, dahil nalalapit na ang araw ng aking kaarawan, ay hindi ko magawa. Nasasaktan ako para sa aking kakambal, dahil ilang araw na siyang matamlay, at alam kong napapansin na rin iyon ni Krisha. Bestie, okay lang ba talaga ang kuya mo ha? Ani sa akin ni Krisha, habang nandito kami sa isang mall, at namimili kami ng mga supplies para sa mga anak ko. Oo, okay lang si kuya, marami kasi siya ngayong trabaho, at balita ko kailangan niya pang umalis, upang pumunta ng ibang bansa, after ng aking kaarawan. Wika ko. Nagulat naman siya sa sinabi ko, dahil mukhang hindi na ipinapaalam ni kuya sa kanya ang mga lakad niya. Namimiss ko na kuya mo. Pakiramdam ko kasi lumayo na siya sa akin, mula nang dumating si Blake. Wika niya. Gusto kong may na sa kaibigan ko, dahil hindi ba niya nakikita, kung bakit nasasaktan ang kapatid ko. I mean, sa tagal ng friendship nila, hindi ba niya napansin, na mahal siya ng kakambal ko? Ganoon na ba siya kabulag sa pagmamahal niya kay Blake, para hindi niya makita ang mga ginagawa ng kapatid ko, para lang maging masaya siya? Gusto ko talagang magalit, pero hindi ko magawa, dahil kaibigan ko siyang matalik. Huwag mo nang intindihin si kuya, busy lang talaga yon, sa dami ng trabahong nakaatang sa kanya ngayon, wika ko. Hindi na naman siya kumibo pa, pero nakikitaan ko siya ng kalungkutan. Hindi ba dapat ay masaya ka na ngayon dahil kayo na ni Blake? Iyan naman ang pangarap mo, hindi ba? Ang mahalin ka ng lalaking mahal mo. Ani ko. Nagtataka kasi ako, dahil masyadong nagpapakita ng kalungkutan ngayon ang kaibigan ko. Katulad kahapon. Pinuntahan siya ni Blake upang sunduin, at kumain sa labas, pero ang hinahanap niya ay si kuya. Nakakaloka naman ang kaibigan kong ito. Nasasaktan na nga ang kapatid ko, parang gusto niya pa na mas lalong masaktan ito, kapag nakita silang dalawa na magkasama. Masaya naman ako, pero nararamdaman ko na may kulang. Hindi ko mapangalanan kung ano ang kulang sa akin ngayon. Oo nga, at kasama ko ngayon si Blake, sinabi niyang mahal niya ako, pero nakakaramdam ako ng ibang damdamin, na hindi ko maunawaan, ani ni Krisha, na ikinanoot ng noo ko. Napatigil ako sa pagtutulak ng pushcart, at napatingin ako sa kanya. Bestie, ano ba ang kulang? Nasa iyo na si Blake, hindi ba? Ano pa ang kulang? Hindi ko alam. Naguguluhan talaga ako, basta ang alam ko lang, hindi buo ang kaligayahang nararamdaman ko, wika ni Krisha. Napapailing na lamang ako, at nagsimula muli kaming maglakad. Habang namimili ako ng mga ilang diapers ng mga anak ko, ay narinig ko ang boses ni Blake, na ikinagulat ko, napalingon ako sa gawin ng aking kaibigan.
Hi, pasensya na kung nandito ako ngayon, na-miss ko lang ang girlfriend ko. Ani ni Blake. Tumango lang ako, at napatingin naman ako kay Krisha. Nagkibit-balikat naman siya, huminga ako ng malalim, at pinagpatuloy ko na ang aking pamimili. Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Wika sa akin ni Blake, napatingin ako sa kanila, at kumunot ang aking noo. May sasabihin lang daw siya sa iyo bestie, wika ni Krisha. Kinuha na niya sa akin ang pushcart, at iniwan kaming dalawa ni Blake. Alam kong pinagseselosan ako ni Tyler, kahit sinabi ko nang si Krisha ang mahal ko. Aaminin ko naman, na hindi pa nawawala ng tuluyan ang pagmamahal ko sa iyo, pero mas matimbang na sa puso ko si Krisha. Totoo yan, pero nasasaktan ako ngayon, dahil parang hindi siya kompleto sa akin. Gusto ko sanang tulungan mo ako, na mas lalo akong mahalin ni Krisha ani niya. Naguguluhan ako sa pinagsasasabi niya, sila na naman ng kaibigan ko, saka ano naman ang magagawa ko sa problema niya, samantalang hindi naman pwedeng diktahan ko si Krisha, ng mga dapat niyang gawin. Wala naman akong maitutulong sa problema mo Blake. Ikaw lang ang maaaring makagawa ng paraan, upang mas lalo kang mahalin ng kaibigan ko. Patunayan mo sa kanya na mahal mo siya, at kung saan siya masaya, yun ang ibigay mo sa kanya. Huwag mong intindihin si Tyler, dahil normal lang na magselos yun, dahil muntik na tayong may kasal noon. Natural lang ang nararamdaman niya. Si Krisha, madali lang pasayahin yan, lalo na kung talagang mahal ka niya. Walang dull moments kapag siya ang kasama mo, maniwala ka sa akin, wika ko. Isang ngiti ang ibinigay niya sa akin, at nilinggan niya si Krisha, na busy naman ngayon na tumitingin ng baby powder, and baby cologne. Mahal na mahal ko ang kaibigan mo, katulad ng pagmamahal ko sa iyo noon, na kaya ko pati ang magparaya, wika ni Blake. Para namang may humaplo sa aking puso, matapos kong marinig ang sinabi niya. Natutuwa ako na hindi pa rin nagbabago ang Blake, na nakilala ko noon. Huwag kang mag-alala, dahil kilala ko ang kaibigan ko. Bago pa lang kasi kayo, kaya medyo aila pa yan, lalo na at kababalik mo pa lang. Ang bilis din kasi ng pangyayari, pero naniniwala naman ako na hindi magtatagal, ay makikita ko kayong masaya. Wika ko. Salamat, natutuwa ako at nagkausap na rin tayo. Sabihin mo kay Tyler, huwag kang sasaktan, dahil ako ang una niyang makakalaban, dahil kahit mahal ko na si Krisha, ay hindi ka naman nawawala sa puso ko. Ikaw pa rin ang unang babaeng minahal ko, wika niya na ikinatawa ko. Sige na, puntahan mo na yung kaibigan ko, dahil sigurado akong kanina pa nagkakandahaba ang tainga niyan, para makinig sa pag-uusap natin. Wika ko na ikinatawa na din niya. Isang yakap ang binigay niya sa akin, at pagkatapos ay halos patakbo na siyang lumapit kay Krisha. Inakbayan niya agad ito, kaya nilapitan ko sila, at kinuha ko ang pushcart na tulak ng kaibigan ko. Sige na, mag-moment muna kayo dyan, at bibilhin ko lang muna ang lahat ng nasa listahan ko. Nakakaloka kayong dalawa, ani ko, at iniwanan ko na sila. Habang namimili ako, ay isang mahigpit na yakap ang gamulat sa akin, mula sa aking likuran. Pagharap ko ay pinaghahampas ko ito ng malaking bag ng diaper, pero nagulat ako nang makita kong si Tyler pala ito, kasama ang kanyang nga kaibigan. Malakas na tawanan naman ang maririnig kila Leon, habang ang mahal ko ay hinihimas ang mukha niya na tinamaan ko. Oh my God! I'm so sorry, ani ko, at mabilis kong niyakap ang aking mahal, at natatawa. Ako habang siya naman ay naiinis. Ang mga tao sa paligid namin, na nakasaksi sa ginawa kong pambubugbog sa mahal ko, ay mga lihim na natatawa. Grabe ka naman mahal ko, ang daming tao, tapos sinaktan mo ako. Ani niya. Napapisay na agad ako sa kanya, at ngumiwi pa ako. Nakita namin si Krisha, at si Blake, nandoon ang sweet-sweet, kumakain ng ice cream. Ani ni Eman. Oo, kinausap nga ako ni Blake, dahil nararamdaman niya ang selos ng kaibigan ninyo. Sabi ko wala siyang dapat alalahanin, dahil normal lang yun. Wika ko, sabay tingin ko kay Tyler, na inikutan ako ng mata. Sarap dukutin ng napakaganda niyang mga mata, at eye pack-in sa tigre. Nagseselos yang asawa mo, pakiramdam daw niya, mahal ka pa rin ng lalaking yun. Wika naman ni Darren.
Ipinaliwanag ko sa kanila ang mga sinabi sa akin kanina ni Blake, maging ang damdamin niya pa rin para sa akin, pero hindi na iyon ang mahalaga, dahil ang mahalaga ngayon kay Blake, ay ang damdamin niya para kay Krisha. Naramdaman ko yun nang niyakap niya ako. Sinabi ko rin sa kanila, ang mga sinabi sa akin kanina ng kaibigan ko, kaya sabi sa akin ni Leon, ay mukhang naguguluhan ngayon ang puso ni Krisha. Sabihin mo na kasi sa akin Leon, kung bakit naguguluhan ang puso ng kaibigan ko. Naiinis kong wika sa kanya, may pa-suspense pa talaga itong Kolokoy na ito eh. Basta, malalaman nyo rin yan kung bakit, ani niya. Inakbayan naman ako ni Tyler, at si Leon naman ay kinuha ang pushcart, at siya na ang nagtulak. Si Jethro naman ay dampot ng kung ano-ano, at panaylagay sa pushcart ko. Nagtataka ako sa kanya, kung mamimili ka ng para sa mga anak mo, kumuha ka ng sarili mong pushcart no. Nakanguso kong ani sa kanya, na ikinatawa naman niya. Kakainis ang gagwapo ng magkakaibigan na ito, lalo na kapag tumatawa, at lumilitaw ang mapuputi nilang mga ngipin. Para sa kambal ninyo yan, huwag na ninyong intindihin ang lahat ng yan, dahil pag-aari ko ang mall na ito. Kuhanin mo lang ang lahat ng gusto mo, at wala kang babayaran kahit na piso. Ani niya, kayang umisi ako sa kanya at komandat. Pag-aari pala niya ang mall na ito, pues may nakita ako sa itaas, na isang malaking playground set na pang built-in, kukuhanin ko yun mamaya, para ay pakabit ko sa kanila sa garden namin. Kumusta na ang kuya mo? Tanong sa akin ng mahal ko. Ayon, parang pinagsakloban ng langit at lupa. Umiiyak sa gabi, at gustuhin ko man napuntahan siya, ay hinahayaan ko na lang siyang mapag-isa sa library niya. Alam kong malalagpasan din niya, ang sakit na nararamdaman ng puso niya ngayon. Mahal na mahal niya si Krisha at ang pagmamahal na yun ang magbibigay sa kanya ng lakas, upang muling makabangon. Wika ko. Pero sa totoo lang, ay nag-aalala naman talaga ako sa aking kapatid. Baby, kailan ba natin susundan ang kambal natin? Sana kambal ulit, bulong sa akin ni Tyler, na ikinatigil ko. Napatingin ako sa kanya. Napakunot naman ang noo niya, nang mabasa niya sa mga mata ko ang kalungkutan. I'm taking birth control pills, bulong ko, na ikinagulat niya. What? Malakas niyang sigaw, na ikinalinggan sa amin ng mga tao sa paligid. Dod, umayos ka nga. Inis na ani ni Leon. Napayuko naman akong bigla, at nakaramdam ng pangamba. Hindi kumikibo si Tyler. Natahimik siyang bigla, at alam kong galit siya dahil sa nalaman niya. Gusto kong magsalita, at magpaliwanag sa kanya, kung bakit pero hindi ko naman may buka ang aking bibig. Pakinggan mo siya bago ka magwala sa galit. Ang tagal ninyong nagkahiwalay, maraming nangyari na hindi mo pa alam. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag, ay malalaman mo ang dahilan kung bakit. Wika naman ni Aaron. Hindi na siya pwedeng magbuntis, dahil may sakit siya sa puso. Muntikan na siyang mamatay, nang isinilang niya ang kambal ninyo. Wait, dahil mali ang pagkakasabi ko. Nag-flatline siya ng ilang minuto, at na-revive lang siya. Okay ba na dahilan yun ha Tyler? Para naman maunawaan mo, na ang babaeng magiging asawa mo, ay maaari nang mamatay, sa oras na magbuntis siyang muli. Wika ni Blake na ikinagulat ko. Lahat sila ay napalingon kay Blake, na tila ba tinatansya ang katotohanan. Totoo ang sinabi niya. Yan ang dahilan, kung bakit pinoprotektahan ng ganoon ni Jeffrey si Vera, dahil sa sakit niya sa puso, na namanan niya sa kanyang mommy. Wika ni Krisha. Agad na tumulo ang luha ni Tyler, at mahigpit niya akong niyakap. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ba lagi ka nalang naglilihim sa akin ha? Maraming tao sa paligid, pero walang pakialam ang lalaking mahal ko, kung makita man nila ang kanyang mga luha. Maging ako ay napahagulgol na din, dahil tama siya, bakit ba lagi na lamang akong naglilihim sa kanya? I'm sorry, gusto ko naman talagang sabihin sa iyo ang totoo, pero sa tuwing naririnig ko sa iyo na gusto mo ulit akong magbuntis, ay pinanghihinaan ako ng loob. I'm sorry mahal ko, wika ko. Dahil hindi ko alam, wala akong kaalam-alam. Sapat na sa akin na nabigyan mo ako ng 2 anak. Wika ni Tyler. Pinahid ko ang luha ko, at tumango ako. Sinabi ko sa kanila, na sa isang restaurant na lang namin pag-usapan ang lahat ng ito, dahil marami ng tao ang nag-uusyoso.
Habang naglalakad kami sa loob ng mall, ay nakita namin si Kuya Jeffrey, na may kasamang isang babae. Sobrang sweet nila, at nakaakbay pa si Kuya sa kanya. Napatingin ako sa kaibigan ko, nang mapatigil siya sa paglalakad, at nakita ko ang kirot na gumuhit sa kanyang mga mata. Bro, mukhang may kadate ka yata ngayon ah. Wika ni Leon. Hey guys, nandito pala kayo, meet Anastasia. My ex-girlfriend, pero nagkabalikan na kami. Wika ni Kuya, na hindi man lang tinatapunan ng tingin si Krisha. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Maaaring isa siya sa ex ni Kuya noon, bago pa nila ako mahanap. Nagkabalikan pala kayo. Kailan ka pa bumalik ng Pilipinas tas? Hindi ba? At nasa Thailand ka? Ani ni Blake. Actually, may photoshoot kasi ako dito gaganapin sa Pilipinas, kaya ako nandito. Tinawagan ko agad si Jeffrey, kasi miss na miss ko na siya, wala naman talaga kaming break up, kaya hindi ko masasabing ex nga niya ako. Kumusta ka na Blake? Mukhang may girlfriend ka na rin ba? I heard about sa kakambal ni Jeffrey. Well, ganoon talaga ang buhay, kapag hindi para sa iyo huwag ipilit. Ani niya, natigilan naman si Krisha, at napatitig sa kapatid ko. Si Kuya naman ay busy sa kakahalik sa pisngi ng girlfriend niya. Dahil kakain kami, ay inaya na silang sumama sa amin sa isang restaurant, sabay-sabay na naming tinungo ang restaurant na pag-aari ni Jethro. Naguguluhan ako kay Kuya, kanina lamang nang umalis kami ni Krisha, ay pinuntahan ko siya sa kanyang silid, at inagaw ko sa kanya ang alak dahil kay aga-aga ay uminom, tapos ngayon nandito nakasama pa ang ex daw niya. Hay nako, kaloka na talaga. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan,